ko po muna kayong anyayahan tumayo mga kapatid para sa Praise God. Glory to God. O dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Patuloy o Ama, kami nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito na siyang pinagkaloob nyo sa amin o Ama. Sa panimula pa lang ng gawain o Ama, sa meditation, sa exhortation hanggang sa pag-andog ng aming ng mga awitin o Ama, tunay na napakabiyaya ninyo Lord God. Alam po namin at nararamdaman namin kayong patuloy na gumagabay sa iglesyang ito, sa dakong ito ng Dohoma. O Lord God, inihingi ko po na ang inyong abang lingkod, bigyan niyo po ng sapat na karunungan o Ama. Pahiramin niyo po ng inyong karunungan o Lord God upang ang mamutawi sa likod ng pulpitong ito ay inyong mga banal na salita lamang. At ako'y maitago o Lord God sa inyong likuran. Marami pong salamat o Ama sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo na magamit bilang makabahagi ng inyong mga banal na salita. Nawa matakpan ang tainga ng aking mga kapatid sa mga hindi nakaayon sa inyong mga banal na salita at buksan niyo ang kanilang mga puso sa mga maririnig na nakaayon sa inyong mga banal na salita, O Lord God. Muli, marami pong salamat. Ito ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin ang Bible sa Proverbs chapter 3. Verse 1. Sabi po rito, My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Sa verse 3, let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in sight of God and man. Sa verse 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ang Diyos ang balang magpala sa mga tatanawata. Pwede na po tayong po mga kapatid. Praise God. Glory to God. Tunay na kanina po ako ine-nervyos mga kapatid. Alam niyo po, nung nasa ibang pa tayo, pananampalataya, pag may nakikita po akong nagsasalita sa likod ng pulpito, parang gusto ko ring makapagsalita nga rin kaya doon. Parang ang lahat ng tao nakikinig, kapag ikaw ang nandun lang nagsasalita. Pero hindi pala ganun kadali mga kapatid. Isa po palang napakahirap na bagay na tumayo sa likod ng pulpito kasi hindi mo alam yung mga ibinabahagi mo, baka nandun na lang sa iyong sariling kaunawahan at hindi na sa kaunawaan ng Diyos. Kaya ang pinagkaloob po sa atin ngayon bilang ibabahagi ngayon, hango po sa pamagat din ng mensahe ng ating mahal na kapatid. Trust in the Lord. Lean not unto thine own understanding. Kung babasahin po natin mula verse 1 hanggang 6, ang ganda po, Kasi trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Pero kung magko-concentrate lang po tayo doon, lean not unto thine own understanding, marahil naiiba po ang nagiging takbo ng magiging tema kung nandun lang po tayo sa talatang yun. Opo. Kasi lean not unto thine own understanding. Kung saan si Haring Solomon, kung makikita natin, mga anak niya, ang pinagsasabihin niya rito na huwag kayong magsisalig sa inyong sariling kaunawaan, kundi magtiwala kayo sa Diyos ng buong puso ninyo. So, makikita natin kung kagaya nga ng naibahagi kanina, dun sa halamanan ng Eden, kung papansinin natin mga kapatid, kung saan si Eva ay sumalig sa kanyang sariling kaunawaan. Sabi nga kanina, because of unbelief. Pero ang talagang ron, even though naisishare sa kanya ni Adan, na huwag kang kakain dito sa punong ito. Pero dahil sa explanation ng serpente, na-persuade siya na kumain dahil napunta siya dun sa sarili niyang kaunawaan na magandang tignan. So yung unbelief parang tumatakbo siya dun sa... Kasi kung naniniwala ka sa salita, ibig sabihin pinaniniwalaan mo yung Diyos. Kung hindi mo pinaniniwalaan, ano yung pinaniniwalaan mo?
kundi yung sarili mo ng kaunawaan o yung ipinauunawa sa iyo ng iba. So, ganun po yun mga kapatid. Nakikita natin yung danger. Yung danger kung paano kapag sumalik tayo sa ating sariling kaunawaan. Imagine when Eve leaned in her own understanding, lahat po bumagsak. Yung kaya tignan nyo mga kapatid, yung sabi ng serpent, you shall not surely die. Dito naman, lean not unto thy own understanding. Tinanggal yung not, lean to thy own understanding. Doon naman so kaya nga sinasabi marahil ng Bible, bawal magdagdag at magbawas. Kasi pag dinagdagan mo, it will lead into chaos. Kagaya nung nangyari doon sa halamanan ng Eden, mga kapatid. When Eve leaned to her understanding, bumagsak ang sanglibutan. Dahil sa sariling kaunawaan. At makikita natin patuloy, sabi nga kanina, nung mag-aahin si Cain at Abel ng paghandog sa Diyos, makikita natin doon yung merong sariling kaunawaan at kaunawaan na nanggagaling sa Diyos. Yung revelation na nandun kay Abel, para mag-aahin siya, maghandog siya ng hayop, sariling kaunawaan naman, yung nandun sa kanyang kapatid, para mag-alay naman ng mga prutas. So makikita natin kung sino yung nililid ng revelation ng Diyos at yung nagsumasalig lang sa sarili niyang kaunawaan. So si Cain dito makikita natin na he is in his own understanding na ganito ang ialay niya, hindi niya alam na hindi yun ang kalooban ng Diyos. At dahil wala siyang revelation, kaya hindi kinalugdan ng Diyos ang kanyang alay. So makikita po natin, gusto ko lang pong, marahil nababasa natin po ito, lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct your path. Pero ang gustong iano ng mensahe, yung kung paano yung danger o yung kalagayan na kung saan pag nasalig ka sa iyong sariling kaunawaan, ano yung kahihinatnan ng mga bagay na ito. So mga kapatid, kaya nga siguro marahil si Haring Solomon, sabi niya, yung hiningi niyang wisdom sa Diyos is wisdom of heart. Hindi yung wisdom ng understanding, kundi yung understanding of the heart na nagmumula sa puso, hindi sa isip niya. Kaya yun ang hiningi niya sa Diyos. Hindi yung, para hindi rin siya masalig dun sa sarili niyang kaunawaan, kundi dun sa kagustuhan talaga ng Diyos. Praise God. Now mga kapatid, to be able to have an understanding, malaking pong bagay ang nagagawa ng edukasyon sa tao. At dahil sa edukasyon, dito ka natatanggap ng tao. Kapag wala kang pinag-iralan, parang ano ka eh. So, dito yung acceptance ng sanglibutan, sa understanding. Pero ang naging problema dahil sa sariling kaunawaan, bumagsak ang tao. Kaya tayo nandito ngayon at natatrap dito sa image of this beast, na kung saan dapat kung hindi si Eva ay naniwala o na-persuade ng serpente, baka nandun tayo sa kalagayan kamukhang image and likeness ng Diyos, na kung saan hindi na sana tayo trap at hindi tayo nakikibaka sa sabi nga nung nakarang exhortation, for we wrestle not on flesh and blood. So nakikibaka tayo dun sa spiritual na, sa mga maling katuruan. So dahil ito ang ginagamit ng diablo, paano mo nga naman paniniwalaan yung gagamitin ng diablo kung pinapakita hindi maganda? Siyempre, gagayahin niya yung ginagawa ng talagang mananampalataya para maka-persuade sila. At dahil sa nilalagyan pa nila ito ng kung ano-ano, pinapaganda yung mga churches nila. So para ma-persuade ka na pumunta sa kanila. Wherein in fact, without noticing that you are leaning on the understanding of man, not on the understanding of God. Praise God. Praise God, glory to God. So, sa atin, bilang na abang naghihintay tayo sa pagparito ng ating Panginoong Yesus, at yung mga anak natin, pinag-aaral tayo ng ating mga magulang para magkaroon ng magandang edukasyon. Pinapag-aral din natin ang ating mga anak para magkaroon ng edukasyon, magkaroon sila ng kaalaman tungkol
sa knowledge of understanding. Pero kung titignan po natin, mga kapatid, kung nandun na tayo sa sitwasyon na tumataas na yung ating posisyon, nagiging tayo, sabi nga kanina, nagiging overconfident. So yung pagiging overconfident, nalilid yun sa sarili mo ng kaunawaan kasi dahil overconfident, kakala mo lahat ng ginagawa mo, tama na. Na-overlook mo na yung will ng Diyos. So, even though, hindi naman masamang may pinag-aralan mga kapatid, but kung ang pinag-aralan ay taliwas na salita ng Diyos, kailangan bumalik tayo sa salita ng Diyos at doon tayo manalig. At sa Kanya lang tayo maniwala at sumampalataya. Praise God. Sabi nga kanina, napakadaling ma-persuade ni Eva. Bakit napakadali nga niya namang ma-persuade ni Satan si Eva? Tayo rin ba mga kapatid, madali ba tayong ma-persuade ng mga maling katuruan ngayon, no? Sa dami po ng lumalabas na denominasyon. Marahil mahirap pong malaman kung alin yung totoo. Kaya ka lang ma-persuade kasi hindi mo alam ang totoo. Kapag hindi mo alam ang totoo, ang mangyayari, maniniwala ka sa sasabihin ng isang tao kasi hindi mo alam eh. Gaya limbawa, tatanungin ko, sinong naging presidente ng Amerika noong 19 na ganyan-ganyan? May sumagot, hindi mo naman siya masasabing mali siya. Kasi hindi mo alam ang totoo eh. Di ba? Kahit manghula siya, nang sasabihin niya, hindi mo alam na kung nagsisinungaling siya o hindi kasi hindi mo alam ang totoo. That is the very essence na kailangan alam mo yung totoo para hindi ka ma-persuade ng kalaban mga kapatid. So that was happened. Alam natin kaya na-persuade si Eva, isang dahilan is hindi siya original creation ng Diyos. Siya ay byproduct of man. Kaya siya nadaya. Pero kailangan nating ingatan mga kapatid kung paano tayo hindi madadaya dahil dapat kailangan natin maalaman ang totoo. Saan po natin malalaman ang totoo? Ang totoo lang po ay ang Bible. Ito ang salita ng Diyos, siya lang po ang totoo. Ang Diyos, siya lang po ang totoo mga kapatid. At pag alam mo yung totoo, you will never be persuaded by yung mga maling katuruan, yung mga ganong bagay mga kapatid. Paano mo sasabihin nadaya ka? Kasi si Eva nadaya eh. Kung nadaya ka kasi hindi mo in the first place hindi mo nga alam yung totoo at pinaniwalaan mo yung sinabi ng isang tao. So sa pagpapaliwanag mga kapatid sa galing ng mga tao ngayon sa taas ng pinag-aralan ng tao, pwede kang bali-baligtarin para yung isang kasinungalingan maging isang parang katotohanan. So, makikita natin sa dami ng denominasyon, hindi natin alam kung sa mga tinuturo, hindi na natin alam kung alin yung totoo at alin yung purong salita ng Diyos. Ang mandaraya, sabi nga, halimbawa sa isang produkto, gagawa ka ng isang produkto, gagayahin mo isang produkto, para mapaniwala mo yung tao na ito yung original. Para lang sa iyong sariling interest. Ginagaya mo in a sense na parang yun na yun talaga yung totoo. At para kumita ka lang ng pera, gagawin mo yung mga bagay na yun. So sa dami ng denominasyon, para kumita lang ng pera yung iba, ginagaya yung purong salita ng Diyos para lang ma-persuade yung tao na maniwala mga kapatid. Kaya, kung pupunta ka nga sa mall, ang dami, kung minsan sale, sabi, yung mga sapatos, hindi mo alam, original ba to? Hindi mo na talaga alam eh. Sasabihin ako nagtitinda, original. Pero yung size niya, US. Tapos yung iba naman, UK size. Pero made in China. So, merong mga ganun mga kapatid, no? Sa dami ng lumalabas, never na natin na madidistinguish whichever kung alin yung talaga yung genuine at kung alin talaga yung original. Hindi mo na kasi gusto talaga pang sariling interes na lang ng tao eh. Para lang kumita sila eh. So kagaya biruin mo
binayaran mo yung isang sapatos, ang mahal-mahal. Tapos pala, fake. No? Piruhin mo, nag-a-attend ka. Nagbibigay ka ang mahal-mahal. Yung pala, fake. Mga kapatid, samantalang yung original na salita ng Diyos, libre. Ipinamahagi ito ng libre. Isa lang ang alam kung may kabayaran sa Bible, yung kasalanan. So doon sila sa gustong magbayad sa kasalanan. Pero tayo, ang kinukuha natin rito yung walang bayad, mga kapatid. Praise God. Kaya makikita natin talaga sa mga turo ng mga denomination. Puro nagre-realize sila sa turo ng Bible School, sa turo ng tao, sa turo ng theology, gumagawa sila ng credo, gumagawa sila ng dogmas para mapaganda, maging systematized sa sarili nilang kaunawaan. Hindi nila alam. Ang akala ng tao, inilalapit sila sa Diyos. Dahil sa mga ganitong bagay, wherein without noticing, they are being separated actually from God. Kasi yung hindi paniniwala, yung wala ka dun sa tamang kaunawaan, sa salita ng Diyos at naniniwala ka, parang ang kasalanan yung unbelief eh. Yung talaga actually yung kasalanan eh. Pag nabasa mong ganito, without reasoning, dapat paniwalaan mo na ganito. Kasi ito talaga yung sinalita ng Diyos, hindi sinalita ng tao. Praise God. Praise God. So, kagaya nga ni Eva na she was easily persuaded, wherein in fact, during the cool of the day, nakaka-fellowship nila ang Diyos. Pero dumating pa siya dun sa kalagayan na sumadig pa siya sa kanyang sariling kaunawaan. Paano pa kaya tayo mga kapatid, no? Tayo, nakikita lang tayo rito every Thursday and every Friday. So, during the weekdays, may kanya-kanya tayong at iba-ibang klaseng tao ang ating kasalamuha. So, kailangan gumawa tayo ng paraan. Baka mamaya, naimbitahan lang tayo na, gano'n naman tayo dun. May isip mo na, hindi tama yung mag-inom eh. Paminsan-minsan lang naman eh. Gagawin kang tao. So kung ang ganda ng hindi, 2 oras lang tayo, 1 oras lang tayo. After that, alis na tayo. So kung maniniwala ka mga kapatid, just like Eve, madali kang ma-persuade. Pagdating mo kasi doon, hindi mo na lang mangyayari eh. At saka, nagkaroon ka ng nagkaroon ka kagad ng desire na parang kahit na ayaw mo, napalitan yun ng desire mo dahil na-persuade ka dun sa pananalita ng tao. Ayaw mo siyang ipahiya dahil kaibigan mo siya. Ayaw mo siyang ipahiya dahil matalik mo siyang meron kang utang na loob sa kanya. Pero hindi dun eh. Ang tinitingnan ng Diyos kung paano natin paninindigan ang kanyang banal na salita at hindi tayo maniniwala ng basta-basta na lang na ganun, mga kapatid. Praise God. Sabi nga kanina, para hindi tayo madayat, kailangan suot-suot natin palagi yung salita ng Diyos. Kagaya nung na-share nung nakarang exhortation na kailangan suot natin yung armor of God. Matalim man ito, kahit sabi nga yung agapaw laba, yung dahil gusto mong maligtas yung tao, kahit na masaktan, sasabihin mo. Talagang matalas yung salita ng Diyos eh. Kung ibabahagi mo sa tao, talagang masasaktan yan eh. Pero wala tayong magagawa, yun ang katotohanan eh. Sa pagkain din mga kapatid, meron ka ring yung lasa na hinahanap mo. Halimbawa, pag sinabi mo kasing sisig, number 1 dyan, yung Pampanga eh. Pag sinabi mong papaitan, number 1, yung Ilocos. Yung mga ganon. So, kapag kilawin, si Brother Mon, number 1, yung ganon. So, makikita mo yung lasa na hinahanap-hanap mo. Yun ang, kahit saan ka magpunta, pag meron kang natikmang iba, naalala mo, hindi ito kasing sarap. Nung kilawin ni Brother Mon. Hindi ito kasing sarap ng sisig ng Pampanga. Hindi ito kasing sarap ng papaitan ng Ilocos. Alam mo kasi galing na tayo sa iba-ibang denominasyon at
naririnig natin, nakikita natin ang binabahagi na salita. Pero iba yung lasa na ibinabahagi dito sa pulpitong ito, mga kapatid. Malasa at nakakalakas ng spiritual na. Talagang makikita natin nandun tayo sa katotohanan. Kapag nandito ka, madali, hindi ka mape-persuade. Kasi alam mo na ito yung katotohanan ng salita ng Diyos. At merong ginamit ang Diyos upang ibahagi yung mga salitang ito, mga kapatid. Praise God. Sabi nga, if you would like to understand Word, you must go to the Word. Kung gusto mong maunawaan yung kahulugan ng buhay, pumunta ka dun sa nagbigay ng buhay. Amen. Huwag kang pupunta dun sa tao na hindi naman nagbigay ng buhay mo. Huwag kang maniniwala pagdating sa buhay mo dun sa sinasabi ng ibang tao. You must not trust anyone pagdating sa buhay kasi isa lang, kaya nga trust in the Lord with all thine heart. Lalo't pagdating sa buhay na spiritual ng tao, mga kapatid. At kung makikita mo kasi sa dami nga, kagaya ng nasabi kanina, sa dami ng denominasyon, hindi mo na alam kung alin yung totoo. Pero makikita mo kung alin yung totoo, base doon sa ibinabahagi, kung saan tayo ibinabalik o tinuturo ng isang manggagawa. Sabi nga, try the spirit of man. Yeah. So, makikita mo, kung itunuturo tayo sa banal na salita, ito. Pero kung tinuturo ka doon sa sarili niyang kaunawaan, hindi. Sinabi na nga sa Bible, wag kang magkakaroon, halimbawa, wag kang magkakaroon ng larawang inanyuhan. Sinabi na, wag kang magkakaroon ka pa lang. Binawal na. Linuhuran pa. Nilinis-linis pa. Hindi naman, image lang ito. So, nandun yung reasoning. Nandun yung, their own understanding, they try to explain that this is right, where in fact, it's not. It's not. Mga kapatid. Yung tao naman, madaling ma-persuade. Kasi siguro dahil talagang yun ang nature ng tao, hahanap talaga siya ng sasambahin. Pero ang sabi ng Diyos, sasambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. At kung ipinagbawal na huwag kang magkakaroon at nagkaroon ka pa, unbelief na yon. At huwag mong paglilingkuran sila, pinaglingkuran mo lalo, ayun na. Praise God. So kapag ang isang tao sinasabing nangangaral at sinasabing may Holy Spirit siya at yung turo ay taliwas sa salita ng Diyos, hindi po yung turo ng Holy Spirit. Kung turo po yun ng sariling kaunawaan ng tao. Turo po yun na naunawaan nila sa mga eskwelahan. Turo po yun ng mga pari nila. Hindi po yung turo ng banal na Espiritu. Dahil isa lang pong tagapagturo ang banal na Espiritu. Kaya ito ay isinugo upang magturo at magpaalala. Sabi nga doon sa 1 John. 1 John. Basahin ko lang po, mga kapatid. 1 John chapter 5. John chapter 5 verse 20, I think 20 po siguro. Sabi dito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So yung makilala siya, binigyan pala tayo ng understanding. May nagbigay. Hindi ito understanding ng tao, kundi merong nagbigay sa atin na makaunawa, na makilala siya na isang tunay na Diyos. At makilala natin ang kanyang bugtong na anak. Dito natin makikita ang buhay na walang hanggan. Kasi walang ibang makakakilala sa Ama, kundi ang anak. At walang ibang makakakilala sa anak, kundi ang Ama. At yung mga inibig pagpahayagan. So, pasalamat tayo at isa tayo sa inibig pagpahayagan ng mga bagay na ito dahil dito natin makikita ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. So may nagbibigay ng understanding. Hindi ito understanding ng tao. Sabi ng ating kapatid, binigay na halimbawa yung kompas. Yung kompas,
Nakahawak na ako minsan ng kompas eh. Yung kompas, kahit paikot-ikot ka, ituturo ka direct sa north. Palagi yan, kahit umikot kang ganon, umiikot din yung kanyang arrow, true north. Palaging true north. Ganon ang kompas. At kung ikaw ay naglalayag sa dagat o kaya sa himpapawid, sa aeroplano, kapag oriented ka ng kompas, hindi ka maliligaw. Kahit sa gabi pa, yun yung ano mo yun yung direction. Yun yung direction of path mo kung paano ka makakarating dun sa pupuntahan mo. Isa lang ang tinuturo. At kung wala kang kompas, meron din yung tinatawag na North Star, yung between, no, yung mga mangingisda na mga lokal na mangingisda, ganun yung mga palatandaan nila. So, tinipo ito sa Holy Spirit. Kung meron kang Holy Spirit, hindi ka maliligaw. Dahil palagi kang tinuturo kung saan ka dapat pumunta, tinuturo ka sa salita ng Diyos. Hindi ka tinuturo, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Hindi, kundi tinuturo tayo sa salita ng Diyos. Praise God. So, pag hindi mo sinunod yung kompas, anong mangyayari? Maliligaw ka, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. So, ngayon, kung hindi mo identified yung true north, ikaw rin, kahit na may kompas, kahit na anong gawin mo, hindi ka rin makakarating. Pero kung lead ka ng Holy Spirit, dahil yun yung nagsisilbing gabay natin at tagapagturo ng kanyang banal na salita. Praise God. So kung ang mga itinuturo, mga kapatid, na identify natin at alam natin yung katotohanan at ang itinuturo ay taliwas, alam na natin kaagad kung saan galing ito. At wag tayong kagaya nga sabi nga ng exhortation kanina, panindigan natin kasi itong alam nating totoo eh. At saka ito lang talaga yung totoo na siyang pinahayag sa atin ng banal na Espiritu. So nakikita natin ang danger kung paano masasalig ka sa iyong sariling kaunawaan. Meron nga yung kung mapapansin natin mga kapatid, kahit nag-aaral, merong nagpapakadalubhasa, merong kumukuha ng doctorate, parang ganun. Pero may mga hangganan yung mga bagay na yan eh. Hindi yung magpapatuloy siya, merong pantataas. Merong limit. Kung titignan natin, yung pagdating sa edukasyon ng tao. Pero sabi na nga ng Diyos, my thoughts are not your thoughts. Either my ways are not your ways. Sabi nga sa Isaiah, di ba? So, kahit anong dunong meron ka, darating ka dun sa point na halimbawa na nagkaroon ka ng karamdaman. Kahit sinong pinakamagaling na doktor ang hanapin mo, pag nandun ka na sa point na kukunin na ang buhay mo ng Diyos, kahit anong gawin ng doktor na yun, walang magagawa. Walang magagawa ang karunungan. Kahit saan pa siya nagtapos, kahit nagtapos siya pa ng Harvard, pagdating sa buhay, marirealize ng tao kapag nandun siya dun sa sitwasyon na wala na siyang ibang sasaligan na karunungan, dun lang siya magbabalik sa Diyos. Dun niya marirealize, dun niya nang masasabi na Diyos nang bahala. Where in fact, nung malakas siya, mas binibigay niyang pansin yung pagkaunawa sa sarili niyang kaunawaan, imbes na magtiwala sa Diyos. Wala ka nang magagawa pag kukunin na talaga ng Diyos ang buhay mo. So pagdating sa buhay, only the giver of life, doon lang talaga tayo magtitiwala. Hindi tayo pwedeng ipagkatiwala ang buhay na ito sa tao kasi kahit ano pang gawin ng karunungan niya, kapag kukunin na ng Diyos yan, dahil sa Kanya galing yan. I have the power to lay it down and I have the power to take it away, sabi niya. So siya na lang ang merong kakayahan kumuha nito. Siya may kapangyarihan siyang magbigay, meron din siyang kapangyarihan na kumuha, mga kapatid. So just like yung mga Pariseo, kung makikita natin, the Pharisees, why they were blinded and their face was veiled nung dumating ang ating Panginoong Yesus because of their education. Mas
inano nila yung kaunawan nila sa batas instead dun sa manifestation ng salita ng Diyos. Kaya sila nabulag. They were blinded because they don't accept the revelation and vindication of the word. But rather, they lean unto their own understanding of the law. And that's the reason today that the churches are blind, sabi ng ating kapatid. It is because they won't accept revelation that being vindicated. If the word says so, and it's revealed, and then it's proven, still they won't accept it. That's the reason these Jews, you cannot talk to them about Christ because they were veiled. Because the veil is still over their face. Kasi tumitingin sila dun sa expectation. Ayun ang kaibahan ng kaibahan ng sila iniintay nila yung katuparan ng salita ng Diyos with expectation. Tayo hinihintay natin yung promise ng Diyos through manifestation. Sila ang nangyayari, alam nila may darating na Misaya, pero ang nangyari, nabulag sila dahil yung ina-expect nila na dapat na darating hindi dun sa framework nila. Akala nila isisilang yung Misaya sa palasyo. Nung may silang ito sa sabsaban, hindi nila ito matanggap. That's why they were blinded. Kasi ang tao nag-judge ang tao sa ang Diyos kasi tinitignan yung tao sa puso eh. Pero yung tao tinitignan yung appearance. Kung pinagkalooban ka ng hindi magandang itsura, masama ka na. Yung mga ganon. So tinitignan nila sa appearance actually, hindi nila tinitignan kung ano yung nilalaman ng puso ng tao. Sabi nga nung senior dito ni Brother Eugene dati, yung IT nila, nung gawin nila yung server room, Nepal yata yun o ano. Sabi niya, kulang yung aircon na to. Hindi yan masusuplayan ng hindi pinaniwalaan. Mas minagaling nung yung pinakamataas nila na sumalig sa kanyang sariling kaunawaan. Nung nandun na yung server, nag-iinit. Ang ginawa, nagdagdag sila ng aircon. Nagbaklas, So merong mga ganon, nag-judge ang tao sa appearance eh. Hindi nag-judge sa puso. At kung ano yung nakikita, doon nila binabase yung kanilang gustong makita sa tao. Kagaya na lang halimbawa yung sineshare ng isang ating kapatid dito na kamag-anak niya yata yun. Kung ano nun ang pinagsasabi sa sharing regarding predestination, ay kagaya ka na rin ng mga ibang born again dito, nagsusugal, nagiinom kasi alam nila na maliligtas sila kahit anong gawin yung sa sinabi mo lang yung predestination, ginaya ka na sa ibang born again, yung mga ganon. So hindi mo alam, nami-misjudge mo yung tao. Dahil na-overconfident ka na matagal ka na sa mensahe, ganito. Ang hinahanap mo na, alam mo dapat ikaw yung tama at siya yung mali. At pag meron kang binahagi na salita ng Diyos, ang hahanapin niya yung mali, hindi yung tama. Kaya dumarating hanggang sa hindi niya tatanggapin talaga kasi hindi niya alam without noticing. That is already his own understanding. Tsaka, sabi nga ng ating kapatid, nowhere in the Bible are we asked to understand. We are not asked to understand it. We are asked to believe it. Believe it by what? By faith. And accept it. Yun kasi kaiba ng understanding dun sa accepting eh. Marahil naintindihan mo yung isang bagay, naintindihan mo lang. Pero hindi mo naman tinanggap, hindi mo pinaniwalaan. Marami nang nakaunawa ng salita dito. Pero kung mag-post sa Facebook, yung mga ganong bagay, parang hindi nakaunawa kasi hindi nila tinanggap yung ibinahagi. Naintindihan lang nila, pero actually, hindi nila tinanggap. Yun ang kaibahan ng mga kapatid. If you understand, you have to accept it and believe it, and you will understand why. Rather than, kahit anong,
mahirap eh. Kasi sabi nga, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Kung pupunta ka dun sa, kung kukunin mo yung karunungan ng Diyos, magiging imposible para sa iyo yun. Kaya ang gagawin mo, yung posible para sa sarili mo, yun ang ini-insist mo. Para mapunta ka, masalig ka dun sa yung sariling kaunawaan. Pero hindi eh. Yung imposible, gagawin posible ng Diyos eh. Makikita at marirealize mo na yung salita, sabi nga, He is the same yesterday, today, and forever. Kung hindi nagbabago yung Diyos, pag sinabi niyang and this sign shall follow to them that believe. I lay hands to the sick and the sick shall recover. Sinabi ng Diyos ito eh. Naintindihan ng maraming tao ito. Pero ayaw, sabi nila, days of miracles are past, sabi nga ng ating mga kapatid. Hindi na sila naniniwala doon sa mga ganung bagay, yung mga ibang denominasyon. Pero hindi eh. Hindi nagbabago yung Diyos. He is the same yesterday and forever. Kung ano yung sinabi niya, gagawin at gagawin niya. Kaya lahat ng mga nakatala sa Biblia, mangyayari. Ultimo kahit isang tuldok, mga kapatid. Kaya dapat lang na huwag tayong magtiwala sa sarili natin dahil alam na at the end of the day, these things will happen. At wala tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang nagbigay ng buhay sa atin. Satan understand God, but did he accept God? Diba? So iba yung acceptance dun sa understanding. Kaya lean not unto thine own understanding. Pag nakita natin ganito, accept. Wala tayong magagawa eh. Sinabi na ang magdamit ang isang babae ng ano ba yun, ng kaya may kayusan, yung buhok kailangan mahaba. Pero ang daming nagpapagupit. Sabi nila, ay kasi yun ang alam nila na tama. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ito talaga eh. Whether we like it or not, salita ng Diyos to. Ngayon, pagdating sa buhay, kung hindi ka magtitiwala sa mga salitang ito, ang mangyayari, mawawalan ka ng buhay. Praise God. Sabi, okay, meron tayong, nag-aaral tayo. Yung mga ibang manggagawa, nag-aaral sa mga theological school, nag-aaral tayo para makasurvive dito sa sanglibutang ito. Pero alam natin, sabi ng Bible, ang tao mamamatay at pagkatapos nito ay judgment. Paano ba yun? Isa lang ang pupuntahan ng tao, mamamatay siya, at after that is judgment. Pag namatay ang isang tao, hindi i-require ng Diyos, ano bang tinapos mo? Nung nangangaral ka, anong tinapos mo? Meron ka bang pinag-aralang ganito? Meron ka bang pinag-aralang ganito? This is not what requires by God to us. What He requires, kung paano natin tinanggap ang mga salita niya, kung paano natin siya naunawaan, kung pagkakilala natin sa Kanya. He will never require, ito may tinapos na doktor, halika. Hindi ganun eh. He will never require that. Hindi sa dinidiscourage ng ating mensahero yung education, hindi eh. Pero kung yung education is contrary to the word of God, we must lean to the word instead of your own understanding. Hindi naman kagaya, sabi nga eh, ang daming mga kapatid, dito nga ang daming ginawa na ng Diyos sa atin, no? Yung mga pagpapatuto, kung paano kumikilos ang Diyos sa atin. Noon nga magplano kaming sister wife na tuloy nung pa nila gustong pumunta rito, ang daming nagiging hadlang. Ang sabi nga, meron pa nga siyang pananalita, imposible na makarating na kami dyan. Talaga yata hindi na kaloob ng Diyos na makarating kami dyan. Kung sasalig ka sa iyong sariling kaunawaan at hindi mo hintayin yung proper time ng Diyos, talagang hanggang doon na lang, i-accept mo yung mga maling yon. Pero hindi, kumikilos yung Diyos in an unexpected way. Kumikilos ang Diyos doon sa mga imposibleng bagay. Kasi doon siya malulugod. So, huwag tayong masali yung kaunawaan natin, huwag nating isipin kagad. Doon kasi pumapasok yung confusion.
Kapag sinabi na ng Diyos na ganito, tapos magre-reason out ka, ang mangyayari, magkakaroon ka ng confusion. Hindi mo alam, yung pala, you are leaning already in your own understanding. And you are not waiting for the promise of God. Pag ipinagkaloob to ng Diyos, darating at darating. Praise God. Sa sobrang karunungan ng tao, mga kapatid, gaya nung na-exhort dito, si brother, ano yata, yung pinakita yung kung paano kinreate, kung saan tayo, blue dot lang tayo, no? Isang maliit na tuldik lang tayo. Yung mga scientists, nag-aaral sila para maintindihan nila yung nilikha ng Diyos. Mas binigyan nilang interes pag-aralan yung nilikha ng Diyos, kaya hindi nila nalaman kung sino yung naglikha. So napupunta sila sa ganun dahil sa karunungan, nasasalig yung karunungan nila, alam nila walang Diyos. Pero nagtataka sila sa mga creation nito. How great, kung great yung creation, much greater is the Creator. Praise God. So yun, ang nangyayari, nalalampas nila, na-overlook nila yung Creator kasi ang sinesearch nila yung creation. Wherein in fact, talagang dapat piruin mo, how many years now? 4,000 dati, 2,000, 6,000 years. Meron na ba tayong nabalitaan na nagbanggaan yung mga anong to? So it means there is some power that is controlling in this universe, and that's the Creator of heavens and earth. Ng kapatid. We've tried to educate the world, sabi ng ating kapatid. He never said, educate the world, he that's educated shall be saved. Ganun ba yung ano? Sabi niya, you've got to be born again, filled with the Spirit. So hindi ka nag-aral, hindi ka na mabibiyahan ng banal na Espiritu. Hindi ka nag-aral, hindi ka bibigyan ng hindi para sa mga piniling edukado lang para bigyan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga napapahiya yung marami. Daming napahiya, lalo na nung panahon ng mga apostoles. Praise God. Kaya nga yung mga Pariseo, dahil nabulag sila, and then, nabulag sila dahil sa sarili nilang kaunawaan sa batas. Ayaw nilang paniwalaan yung manifestations of the word. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, if I do not the work of my Father, believe me not. Datapot kung ginagawa ko ang mga yahon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa, upang malaman ninyo at mapag-unawa ng Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. They were veiled and blinded because they lean on their own understanding, mga kapatid. Kasi in-emphasize dito yung gawa. Kung ayaw nilang paniwalaan yung nakikita nila, paniwalaan naman yung gawa, kasi yung gawa, hindi siya yung gumagawa, kundi yung nananahan sa kanya, siya yung gumagawa. Para yun lang sampalatayanan nila. Yun ang na-overlook nila. Mas tinitingnan nila, nagpagaling siya ng day of Sabbath, ito'y sa demonyo. Kung ito'y sa Diyos, hindi siya magpapagaling sa araw ng Sabat. Hindi nila alam yung manifestation na yun yung pangako na sa book of Isaiah, sa Isaiah ba yun, na magpapagaling siya ng may sakit, makakarinig ng mga bingi. Na-overlook nila yon. Instead na makita nila na yun talaga yung sinugo ng Diyos na inulaan ni Propeta Isaiah, mas tinignan nila yung kung paano siya gagawang mali. Kaya ang mga Pariseo naging bulag. Kaya dahil sa sarili nilang kaunawaan, dahil sa nalalaman nilang sobra sa batas, ganun ang nangyari. Kaya nga siguro marahil ang ginawa ng Diyos kay Apostol Pablo, dinrain lahat yun eh. Dinrain lahat niya yun, yung mga katuruan na ibinahagi sa kanya nung siya isang Pariseo ba siya o talagang dinrain ng Diyos. Para lang hindi niya ituro o hindi siya masalig sa sariling kaunawaan, kundi dun sa nagpapaunawa sa kanya at maibabahagi yung mga salitang ito. Praise God.
So, if we would like to understand life, we have to go back to the giver of life. Balik lang tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. You can't lean to anyone else understanding when it comes to life. Pagdating sa buhay, hindi ka pwedeng sumalig sa kaunawaan ng tao. Kasi kung sino lang nagbigay ng buhay, doon lang tayo magtiwala. To find life, you have to lean to the Word. And that's life. Sabi nga, merong na-share dito dati, hindi ko lang kung si Brother Julius yata yun. Yung nasiraan sa daan. Nasiraan siya sa kalsada, hindi niya alam kung paano niya gawin yung kanyang makina at paandarin muli yung sasakyan. Hanggang may isang dumaan, tinuro niya, ito gawin mo ganito. Hanggang sa umandar. So nagtaka yung may-ari ng sasakyan, bakit alam niya? Yung pala, siya yung inventor nung sasakyan na yun, siya yung nag-design. So kung gusto nating mabuhay, yung nagbigay, yung inventor ng buhay na to, doon tayo bumalik. Di ba mga kapatid? Ganun namangha yung tao eh. Bakit mo alam? Kasi alam mo, ako meron din sasakyan kung minsan dahil sa kakulangan sa pera, parang ganun. Ang nangyayari, pag nalaman mo yung sira, pupunta ka na lang sa talyer, doon mo ipagagawa. Kasi sa kasa, mahal. Mahal magpagawa sa kasa. Pero kung minsan ang nangyayari sa mga talyer sa labas, inuunahan na lang pala yung sakit ng sasakyan, hindi mo alam. Kapag pinagawa mo, umandar, tapos merong pang sira, ay, palitan na rin natin to, sira ito eh. Wherein, kung i-analyze mo, kung ibabalik mo yung sasakyan, dun sa talagang gumawa, isasaklas lang yung computer box, malalaman na exactly kung ano yung sira ng sasakyan. So, kailangan bumalik din tayo, ganun din dapat sa atin mga kapatid, kung balik tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo pupunta sa labas. Di ba? Hindi tayo pupunta sa ibang tao para tanungin paano ba magmana ng buhay na walang hanggan. Pupunta lang tayo sa salita ng Diyos. Amen. Dahil sa iyo, siya yung nagbigay ng buhay na ito, mga kapatid. Ang maganda yung sino ba ang makakaunawa? Sabi nga kanina, tayo binigyan na makaunawa. Sabi sa John, my sheep hear my voice. So, yung mga tupa lang talaga ang makakarinig ng boses. Ano itong voice na to? Ito yung Word of God. So, mapalad tayo, my sheep hear my voice. Yes, and they follow me. Ang maganda ron, yung sa verse pwede ba natin daanan mga kapatid? John chapter 10. Sa verse 1, siguro unahan natin sa verse 1. Sabi dito, verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice. And he called his own sheep by names. Kapatid, no? Tinatawag pala tayo by names. Kilala tayo ng ating Diyos na sinasamba. He called us by names. Kaya siguro nung sabi niya, nung si Simon, sabi, ikaw si Simon, anak ni Hona, doon lang naniwala si Simon. Imagine, kakilala niya kagad. Nung sabi niyang, sino ba yung nabuhay? Si Lazarus. Lazarus, come forth. They called them by names. Si Nathaniel, kakilala niya na kagad, I saw you under the fig tree. Bago ka tinawag ni, sabi. So, ang maganda rito, yung mga tupa,
kakilala ng Diyos by names. You are Miss Jesus Christ, come. Mga kapatid, praise God. Tapos sabi dito sa, yun nga, my sheep hear my voice, and I know them, and no one can pluck them out. Walang makakakuha. Kaya siguro tayo itinipo sa tupa, mga kapatid, dahil yung tupa, sabi nga nung nakaraan, na-share ko na yata dito yung they are the dumbest honeyman. Wala silang parang kung ano lang yung sasabihin ng pastor, yun lang ang susundin. Hindi nila kayang linisin yung sarili nila kapag nandun sila sa putikan. Hindi nila kayang protektahan yung sarili nila kasi wala silang sungay. Yung ngipin nila pantay-pantay, walang pangil. Pag naligaw siya, wala siyang kahayaang bumalik. Ito yung mga katangian ng isang tupa. Kaya ka dames, kasi you must trust in the Lord only with all thine heart. That's right. Kaya hindi mo kayang linisan ang sarili mo kasi ang Diyos ang maglilinis sa iyo. Ang dungo ng ating Panginoong Yesukristo ang maglilinis sa iyo. Bakit hindi mo kayang protektahan ang sarili mo? Kasi ang pumuprotekta sa atin ang Diyos. Kaya nga tayo dapat magtiwala sa Kanya eh. Siya lang ang makakaprotekta sa atin. Bakit pag naliligaw ka, hindi ka kayang bumalik? Kasi ang Diyos ang naghanap sa iyo. Ang Diyos ang naghanap sa atin, hindi tayong naghanap sa Diyos. Kapag ikaw ay part ng Diyos, hahanapin ka niya kasi part ka niya eh. Praise God. Kaya yun ang katangian ng isang tupa kasi yung lahat na katangian na yan, umaasa lahat tayo sa nagbigay ng buhay na ito. Wala tayong magagawa kung maliban sa Kanya. Hindi kayang linisin ng pastor ang kasalanan mo. Hindi kanya ikayang ibalik sa Diyos kasi ang nagbabalik ay ang nagdodraw sa kanya sa atin sa Ama yung anak eh. 'Di ba? Walang iba, mga kapatid. Praise God. Why these Pharisees lean on their own understanding? Because instead of believing in the manifestation of the word of promise and the fulfillment of the prophecy, they were overshadowed by their understanding of the law. Ito yung nakita nila instead. Kaya nga siguro nung si John the Baptist nakulong si John the Baptist. Nagsugo siya na tanungin ninyo kung meron pa kaming hinihintay, meron pa tayong hintay na iba. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, halika kayo, tignan nyo ang mga nangyari, napagaling ang mga may sakit, nakapagsalita ang mga pipi. So, yung manifestation ng salita, doon ni tinuturo. Ganon din siya nung tanongin siya, ikaw ba ang Isaiah, di ba? So itinuturo niya dun sa manifestation, dun sa gawa, yung ginagawa ng hula dun sa kanya, yun ang sinasabi niya, hindi niya inaamin na siya. Kagaya rin ni John the Baptist, I am the voice crying in the wilderness. Dun tinuturo. Ito yung hindi nakikita ng Pariseo. Mas inaano nila yung understanding of the law instead of the manifestation and the vindication of the Word of God. Kaya sa atin ngayon, mga kapatid, kung paano noon, ganun din naman ngayon eh. Makikita natin na nagmamanifest yung mga sinasabi sa Bible. Nations are breaking, sabi. Di ba nangyayaring mga yan? Aangat ang karunungan ng tao. Isa-isa nang nagmamanifest ang kagandahan lang tayo, alam natin yung tinig, alam natin yung boses, alam natin yung uncertain sound sa kanila, certain sa atin. Praise God. Meron pwede po natin puntahin yung John chapter 9 verse 7 mga kapatid. Ito po yung bulag na pinagaling ng ating Panginoong Yesus at dinala siya sa Sanhedrin. John chapter 9 verse 7.
Ito yung sa Pool of Siloam, ano? So, siguro sige, una na sa verse 7 na lang. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe, na kung liliwanagin ay sinugo. Siya'y ngay humayo at naghugas at nagbalik na nakakita. Kung ikaw dun sa katayuan ng taong ito, hindi ka nakakakita, may lalapit na tao sa iyo. Bibigyan ng putik ang iyong mga mata at sasabihin niyang, pumunta ka sa ilog ng Siloe at ugasan mo ang iyong mukha at ikaw ay makakakita. Kung hindi tinanggap nung bulag na ito, makakakita ba siya? Kasi first time na may pupunta sa kanya, hindi niya kakilala, hindi niya pa nakita dahil bulag siya. And yet, pinaniwalaan niya at tinanggap niya kung ano yung sinabi sa kanya. Pero kung titingnan natin, napaka-imposible, hindi mo nga nakikita, tapos sasabihan ka na ganun, mga kapatid. Praise God. Ang mga kapitbahay nga at mga nangakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nagsasabi, hindi baga ito ang naupo at nagpapalimos? Sinabi ng mga iba, siya nga. Sinabi ng iba, hindi, kundi nakakamukha niya. Sinabi niya, ako nga. Ayaw makapaniwala ng tao kasi talagang, kung yun ang nakakakita, ayaw maniwala, yung pang hindi yung mga kapatid, yun yung kaiba ng tinanggap mo yung sinabi ng tao kaysa sa pinaniwalaan mo lang eh. Sa kanya'y kanilang sinabi, paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata? Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran ng aking mga mata at sinabi sa akin, humayo ka sa Siloe at maghugas ka. Kaya't ako'y humayo at naghugas at ako'y tumanggap ng paningin. Praise God. At sinabi nila sa kanya, saan naroon siya? Sabi niya, hindi ko nalalaman. Dinala nila sa mga pariseo siya. Biruin mo, no? Nagpapatotoo ito na merong nagpagaling sa kanya na nakatuparan ng salita ng Diyos. Instead na maniwala sila dun sa nagpagaling, mas kinuha pa siya, dinala sa mga pariseo. Oo, para imbestigahan. Praise God. Dinalan nila sa mga pariseo siya at nang unay bulag. Araw nga ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at padilatin ang kanyang mga mata. Muli, ngang tinanong naman siya ng mga pariseo kung paanong tumanggap siya ng kanyang paningin. At sinabi niya sa kanila, so consistent palagi yung sinasagot ng ano, nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata at naghugas ako at ako'y nakakita. Ang ilan nga sa mga pariseo ay nagsasabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. So yun, kasi sabi nila, hindi daw siya galing sa Diyos dahil nagpagaling siya sa Sabat, dahil nangingilin siya sa Sabat. Instead na tinignan nila dapat yung manifestation nung salita ng Diyos, yung hula sa kanya, mas tinignan nila na hindi sa Diyos ito. Kasi nagpapagaling siya sa araw ng Sabat kung siya'y sa Diyos. Datapot sinabi ng iba, paano bagang makakagawa ng gayon, mga tanda ang isang taong makasalanan? No, mga kapatid, no, yung iba nagsasabi na ganon. Pero hindi pa rin eh. Kasi nag-aaral sila, kaya ang nangyayari, ayaw nilang maniwala sa iba. Mas pinaniniwalaan nila yung akala nila sa tingin nila ay tama. At nagkaroon ng pagkabahabahagi sa gitna nila, sabi sa 16. Muli, sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya na siyang nagpadilat sa iyong mga mata? At kanyang sinabi, siya'y isang propeta. Hindi nga nagsipaniwala ang mga Hudyo tungkol sa kanya at siya'y naging bulag at tumanggap ng kanyang paningin hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang. Nagpapatotoo na yung tao, gusto pang magkaroon, talagang ganun sa yung kailangan may two or three, parang ganun na magpapatotoo. So, tinawag nila, ayaw nilang maniwala. Kasi imposible nga naman na walang bulag nung isilang, tapos nagkaroon ng paningin.
Kung titignan mo, kung magsasali ka sa iyong sariling kaunawaan, isang imposibleng bagay ito. Pero ginawang posible ng Diyos. Praise God. Dahil tinanggap ng tao ang sinabi ng Diyos. So nagsisagot ang kanyang mga magulang, nung tanungin na yung kanyang mga magulang. Nagsisagot ang kanyang mga magulang at nagsabi, nalalaman namin ito'y aming anak, at siya'y pinanganak na bulag. Datapot kung paanong siya'y nakakita ngayon, ay hindi namin nalalaman. At kung sino ang nagpadilat ng kanyang mga mata, ay hindi namin nalalaman. Tanungin siya, siya'y may gulang na, siya'y magsasalita para sa sarili niya. Ang kinakatakot dito ng kanyang mga magulang, mga kapatid, kung sila ay ituturo rin ang ginawa ng Panginoong Hesus, maniniwala sa i-excommunicate sila. Hindi na sila papapasukin sa synagogue. No? Dapat tayo panindigan natin na ito talaga ginawa ng Diyos ito Ang nangyari, natatakot ang mga magulang niya, baka sila ay hindi na rin tanggapin sa sinagoga. Dahil talagang sinabi ng magulang na siya ang tanungin nyo, may gulang na siya. So, tinanong ulit siya, even though tinanong na siya ng makalawang beses nung nakaraan. Dahil dito, tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag at sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ng taong ito. Ano mga kapatid, no? Sumagot nga siya, kung siya'y makasalanan na hindi ko alam, hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, bagamat ako'y naging bulag, ngayon nakakakita na ako. Amen. Praise God. So, kahit sabihin pa nila, nasabi nila ang iba, masyado ng parang sinasabi nila, kulto daw ito. Sinasabi nila na lumalampas na tayo sa langit dahil sa ating mga kaunawaan. Pero ito Ito yung katotohanan ng salita ng Diyos Kailangan natin panindigan ito, mga kapatid. Praise God. So kung makikita natin sa patuloy, inalipusta yung bulag na ito dahil ayaw tignan ng mga pariseo ang ginawa na kamangha-mangha ng ating Panginoong Hesus. Mas tinignan nila yung pagsuway niya sa pangingilin niya sa Sabat. Kaya sila nabulag. So they lean into their own understanding. That is the danger, mga kapatid, when you lean into your own understanding. Hindi mo alam, napapalayo ka pala sa Diyos. Hindi mo alam na nagiging boastful ka na. Hindi mo alam, nagiging overconfident ka. Nagiging marami ka ng reason. Kapag nagre-reason out ka kasi, yun yung sarili mo ng understanding yun Sabi nga, pag gusto mo, kapag ayaw mo, maraming dahilan. Kapag gusto mo, maraming paraan. Kapag ayaw mong tanggapin, ang gagawin mo lang, magre-reason out ka lang. Without noticing that you are already leaning into your own understanding. Mga kapatid. Praise God. So, the identification that yung identification na ang gumagalaw talaga at ang Diyos, yung interpretation is the manifestation of the promise. Yung pangako, yung manifestation ng pangako, yung talaga nagpapatunay na ito ay galing sa Diyos. Hindi yung dahil sa kaunawaan mo kukontrahin mo. Hindi, nakita mo na nga, may kaganapan. Kasi hindi pwedeng interpret. Sabi nga, there is no prophecy in the Bible as its own interpretation, sabi nga. Kaya isinugo sa atin ng mga aliw, ito yung magpapaunawa. Ito yung magbibigay ng kaunawaan. Ito yung magre-reveal sa atin ng mga lahat ng bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus nung nandito pa siya. Praise God. So, this is when you lean into your understanding. Pero marami din sa Bible, mga kapatid, na pinanindigan yung salita ng Diyos. Instead na magsalig sila sa kanilang sariling kaunawaan. Kagaya ni Noah. Imagine Noah preach. Ang kanyang pangangaral yung magsibalik lang. Ang tawag dito. Yung magsisi, no? Yun lang in 120 years. Gumawa, yun ang pinangaral niya at ginawa niya yung arko. Kung si Noah siguro
sumalig sa sariling kaunawaan, hindi dun sa ibinigay na pangako ng Diyos o instruction ng Diyos, baka siguro hindi siya gumawa ng ano eh. Pero mo, sa dami ng tao, for 120 years, nililibak ka ng tao. Hindi totoo yan. Ilang taong ka nang gumagawa dyan, hindi pa nga umulan, ni umaambon, hindi. Hindi totoo yan. Tapos gagawa ka ng arko sa itaas ng bundok. Eh yung dagat nandun. So it is impossible. Kung talagang doon ka lang sa sarili mong kaunawaan, hindi mo maano. Pero hindi, ang ginawa ni Noah is stand firm with the promise of God. When si Abraham, nung pinangakuan siya ng Diyos, nasabi niya magkakaroon ng anak, sa edad niya, mga kapatid, napaka-imposible sa tao. Baka sasabihin si Abraham na nasisira ng ulo eh. 75 years, nung pinangakuan siya, 75 years old. After 25 years, doon nagkaanak. Magkakaanak pa ba ito? Ang tanda-tanda na, ugod-ugod na, yung mga ganong bagay. Pero hindi, ginagawang, ang sinabi ni, we will have it anyhow. Yun palagi ang sinasabi niya kay Sarah, ano? Samantalang si Sarah, kung titignan natin, she leaned into her own understanding, yung sabihin, yung pangako sa kanila nung nandun siya sa likod, no? At tumawa siya. Kasi alam niya, imposible sa kanya eh. Hindi lang siya mapuksa dahil he is part of Abraham. She is part of Abraham. Pero si Abraham talagang pinanindigan niya yung pangako. Even though 99 years old na siya, pagdating ng 99 years old, dun lang dumating yung pangako. Alam niya na gagawin ng Diyos ang pangako. So, nanindigan siya, hindi siya sumalig sa kanyang sariling kaunawaan. When Joshua and Caleb, 10 verses 2, mga kapatid, sasabihan ka na, hindi, ganito, 10 yung kumukontra. 2 lang kayo na naninindigan. Hindi, pinangako ng Diyos natin to, ibibigyan niyo yung lupang ito. Kahit tipaklong lang sila sa atin, parang ganun ang pananalita. Pero hindi naniwala yung dalawa sa sarili nilang kaunawaan, kundi naniwala sila dun sa sinabi ng Diyos. Nakukunin nila yung land of promise, mga kapatid. So ito yung mga imposibleng bagay na pinapakita ng Diyos na kailangan tayong magtiwala sa Kanya at wag sa sarili natin kaunawaan. Kasi kung sa sarili lang natin, it's all impossible to happen, yung mga bagay na ginawa ng Diyos. Nung si Moses, nandun siya sa Red Sea. Siguro ang gagawin siguro ni Moses, babalik sa Keparo, patawarin mo kami kasi ganito. Wala nang way eh. Pero hindi. Di ba? Speak, why cry? Speak. Di ba mga kapatid? Pero yun kasi yung pangako ng Diyos na i-deliver sila sa Israel. At ginawa ng Diyos na ang dagat na pula para lang makita na ang pangako ng Diyos ay tapat. Siyang nangako sa atin ay tapat, nangako noon ay tapat, hanggang ngayon siya tapat sa atin. At lang na ng mga bagay na ito, mga kapatid. Ang nangyari lang kasi, during church ages, ang nangyari, pumasok yung katuruan ng tao. Kaya lumabas. Now, Jesus Christ is knocking at the door. Nasa labas na. Kasi, bakit nasa labas? Kasi yung mga katuruan na yan, the understanding of man, the dogmas, the creeds of this mga magagaling na theologians na linagyan ng kung ano-ano, ng labedura, yung mga salita ng Diyos, hanggang sa lumabas, hanggang nailabas nila. Kaya ngayon kumakatok ang ating Panginoong Hesus dun sa labas. Bakit? Dahil dun sa leaning and to the understanding of man. Kaya mapalad tayo mga kapatid na nagbukas ng pinto, no? Kasi kung dati, kagaya nga, kasi si John the Baptist nakakulong siya, hindi niya nakita eh. Para rin tayong nakakulong dati. Pero nung lumabas tayo, nakita natin yung gawa ng Diyos. Nakita natin na yung pangako ng Diyos. Nakita natin yung katotohanan ng salita ng Diyos na hindi tayo mape-persuade mga kapatid ng mga maling katuruang ito. Praise God. Meron akong kinuha dun sa message ng ating kapatid. Sa 5th seal yata ito eh. Sabi niya, as long as you are trying to find God by wisdom, like it was in the Garden of Eden. Nung nasa halamanan ng Eden, nung pagkatapos magkasala,
tinatakpan nila ng sariling akala nila yun yung paraan ng pagtatakip ng kasalanan. Hindi ganoon eh. Na hanggang sa pinagpatay sila ng Diyos, ng hayop, at yun ang yung balat ng animals yun ang. So makikita natin kung paano yung tao after the fall inahanap yung Diyos in their own understanding up to now. Like it was in the days of Moses, like it was in the days of Noah, like it was in the days of Christ, in the days of John, in the days of Apostle, and in the day when you try to figure out, when we try to figure out and try to find God by wisdom, you're going farther from Him all the time. You're trying to understand it. There is no way in doing it. Just accept it. See? Just believe it. Don't try to understand it. Because the wisdom of this word is foolishness to God, mga kapatid. Praise God. Doon lang po tayo din mga kapatid. Bari po ba tayong tumayo at magmanalangin? Praise God. Praise God. Glory to God. O dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa oras na nakalipas na ikaw, Ama, ang patuloy na gumabay. Kung ano man po ang aking nabanggit, O Lord God, na hindi po naayon sa inyong mga banal na salita, ibalik nyo lang po ulit sila sa salita, O Ama. Alam po namin, O Ama, na ang aming mga kapatid na ito ay hindi po masasalig sa kaunawaan ng tao, kundi nakaunawaan na nang gagaling lang sa inyo, O Ama. Marami pong salamat muli, O God, at nalalabi pa pong oras ng gawain ito. Kayo pa rin po ang patuloy na pumatnubay at kumabay. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God.